Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa Dasulidora Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa Matthew 13:31 to 32. Ito ang sinasabi. Ikinuwento pa sa kanila ni Hesus ang paghahalin tulad na ito. Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ito ang pinakamaliit sa lahat ng buto. Ngunit kapag ito'y tumubo at lumaki na, nagiging mas mataas ito at kaysa sa ibang mga halamang gulay. Mga na parang punong kahoy ang taas at pinupugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan upang humingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itataas ang aming mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Amin ding inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo. Amin ding inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na magsisipasok sa kanilang mga trabaho, O Diyos. Ingatan niyo po sila sa kanilang pagbabiyahe, lalong-lalo na yung mga nagtadrive ng mga motorsiklo. Ilayo niyo po sila sa mga aksidente, Panginoon. Amin din inalapit sa iyo ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa mga lansangan. Itong mga driver, mga taxi driver, jeepney driver, pedicab driver, at iba pa, Panginoon. Hinihiling namin sa iyo na ay ingatan mo sila, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, dalangin din namin ang aming bansa. Naway pagpalain ninyo po ang aming bansa upang ito'y lumago sa pananampalataya at pag-ibig sa aming kapwa. Bigyan niyo po ng karunungan ang aming mga leader upang matulungan ang aming mga kababayan na nasa kagipitan. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga kasagutan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Yun. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Martes na naman, di ba? Bilis ng panahon, ano? Ang ating pong pagninilayan ay Mateo. Ang Mateo, mga kasulida, ay naglalarawan ng kaharian ng Diyos sa pamagitan ng isang simpleng larawan na madaling maunawaan ng mga nakikinig kay Jesus. Ang buto ng mustasa. Sinabi niya na ang buto ng mustasa ay isa sa pinakamaliit na binhi na itinatanim. Maliit lang siya. Ngunit kapag ito ay tumubo, mga kasolidra, nagiging isang
malaking halaman na halos mistulang puno. Kahit ang mga ibon ay nakapupugad sa mga sanga nito. Sa pamagitan ng talinghaga, mga kasalidra, itinuturo ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay maaaring magsimula, no? Magsimula sa paraang tila maliit at hindi napapansin. Ngunit, ang kapangyarihan ng Diyos, ito ay lalago at magbubunga ng higit sa inaasahan. Sa ating pananaw, mga kasolidra, madalas nating iniisip na ang malaking bagay lamang ang mas may halaga. Nais nating makita agad ang tagumpay, malaking resulta, at mabilis na pagbabago. Ngunit iba ang paraan ng Diyos. No? Iba ang paraan ng Diyos, mga kasolidra. Kadalasan, nagsisimula siya sa mga bagay na tila maliit at ordinaryo. Ang pagsilang ni Jesus ay hindi naganap sa isang palasyo, di ba? Hindi naganap sa isang palasyo, kundi sa isang sabsaman. Pinili niya ang 12 karaniwang alagad. Karamihan ay mga mangingisda at simpleng mamamayan. Mula sa maliit na grupong iyon, ang Ibanghilyo ay lumalaganap sa iba't ibang bansa at patuloy na binabago ang buhay ng milyon-milyong tao sa kasalukuyan. Ang talinghagang ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Maaaring pakiramdam natin ay maliit lamang ang ating kakayahan. Limitado ang ating mga yaman o kakaunti lamang ang ating impluensya. Ngunit mga kasolidra, kapag inialay natin ang ating buhay sa Diyos, kaya niyang gamitin kahit sa pinakamaliit na handog upang makagawa ng malaking pagbabago. Ang isang mabuting salita, isang taimtim na panalangin, isang simpleng pagtulong sa nangangailangan, o isang tapat na paglilingkod sa simbahan ay maaaring maging simula ng pagbabagong hindi natin inaasahan. Ipinapaalala rin ng talatang ito ang kahalagahan ng pagtitiyaga at pagtitiwala. Ang isang binhi ay hindi agad nagiging puno, di ba? Dumaraan ito sa proseso ng pagtubo, paglalim ng ugat at paglago. Gayon din ang ating pananampalataya. May mga panahong tila walang nangyayari sa ating mga panalangin o paglilingkod. Maaring mabagal ang ating espiritual na paglago. Ngunit mga kasolidra, kung patuloy tayong nanatili kay Kristo, darating ang panahon na makikita ang bunga ng ating katapatan. Ang Diyos ay kumikilos sa kanyang tamang panahon at ang kanyang mga plano ay laging mas dakila kaysa sa ating inaakala. Ang larawan ng mga ibong namumungad sa mga sanga ng halamang mustasa ay nagpapakita rin na ang kaharian ng Diyos ay nagbibigay ng kanlungan. Nagbibigay ng kanlungan. Nagbibigay ng kapayapaan. At nagbibigay ng pag-asa. Sa ilalim ng paghahari ng Diyos,
ang mga tao ay nakasusumpong ng pag-ibig, nakasusumpong ng pagtanggap at bagong buhay. Bilang mga tagasunod ni Kristo, mga kasolidra, tayo rin ay tinatawag na maging daluyan ng kanyang biyaya upang ang ating pamilya, ang ating komunidad, at maging ang mga taong nawawalan ng pag-asa ay makaranas ng pag-ibig ng Diyos sa pamagitan natin. Diba, mga kasolidra? Sa huli, hinahamon tayo ng Matthew 13:31 to 32 na huwag maliitin ang maliliit na simula. Huwag tayong mawala ng pag-asa kung tila kakaunti pa lamang ang ating nagkagawa para sa Panginoon. Ang mahalaga ay maging tapat, no? Sa ating pagtawag at hayaan ang Diyos ang magpalago ng ating itinatanim. So ang bawat gawa ng pag-ibig, mga kasolidra, bawat panalangin, bawat sakripisyo, at bawat hakbang ng pananampalataya ay may kabuluhan sa kanyang kaharian. Naway maging tulad tayo ng buto ng mustasa. Maring maliit sa paningin ng mundo, ngunit sa kamay ng Diyos ay lumalago, namumunga, at nagiging pagpapala sa marami. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi nasusukat sa laki ng simula, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na nagpapalago nito. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kasolidra. Ang Matthew 13:31 to 32 ay naghahatid ng isang malinaw na hamon sa bawat mananampalataya. Sa bawat isa sa atin. Huwag maliitin ang maliliit na simula, mga kasolidra. Sapagkat ang Diyos, no? Ang Diyos ay gumagawa ng mga dakilang bagay upang muli ito dakilang bagay mula sa mga ito. Tulad ng buto ng mustasa na nagsimula bilang pinakamaliit na binhi. Pinakamaliit na binhi. Ngunit lumaki naging isang malaking halaman. Ang ating pananampalataya at paglilingkod ay maaaring magsimula sa simpleng paraan, mga kasolidra. Simpleng paraan. Ngunit magbubunga ng malaking epekto kapag ito ay ipinagkatiwala sa Diyos. Hinahamon tayo, mga kasolidra, ng talatang ito na maging tapat. No? Maging tapat sa maliliit na responsibilidad. Ang isang simpleng panalangin. No? Isang simpleng panalangin. Isang mabuting salita. Isang gawa ng kabutihan. Isang tapat na paglilingkod sa simbahan. O isang taong nakaakay kay Kristo ay maaaring maging simula ng pagbabago, pagpapala sa maraming buhay. Huwag nating isipin na walang halaga ang ating ginagawa, mga kasolidra. Dahil ang Diyos ang siyang nagpapalago ng ating mga itinatanim. Hinahamon din tayo ni Jesus na magtiwala. Magtiwala sa proseso ng Diyos. Hindi agad lumaki ang isang binhi, mga kasolidra. Kailangan ito ang panahon upang tumubo at mamunga. Gayon din sa ating espiritual na buhay. May mga pagkakataong tila mabagal ang ating paglago. O hindi natin agad nakikita ang bunga ng ating mga panalangin at paglilingkod.
Ngunit ang Diyos ay kumikilos sa kanyang tamang panahon. Ang ating tungkulin ay manatiling tapat, manatiling matiyaga, at mapagtiwala sa Kanya. Sa huli mga kasolidad, ang hamon ng Matthew 13:31-32 ay ito: maging isang buto ng mustasa sa mundong ito. Maging isang buto ng mustasa sa mundong ito. Hayaang gamitin ng Diyos ang iyong buhay upang maging pagpapala sa iba. Huwag matakot magsimula sa maliit. Huwag matakot. Sapagkat ang Diyos ay dalubhasa sa paggawa ng mga dakilang bagay mula sa mga simpleng tao na buong pusong nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Magtanim ka ng kahit isang maliit na benih, kasolidad, ng kabutihan ngayon, isang panalangin, isang salita ng pag-asa, isang gawa ng pag-ibig, o isang tapat na paglilingkod. Ipagkatiwala mo ito sa Diyos at hayaan siyang magpalago nito para sa Kanyang kaluwalhatian at sa ikabubuti ng maraming tao. Manalangin tayo. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa iyong banal na salita na aming napagbulayan sa araw na ito. Salamat sa paalala ng talinghaga ng buto ng mustasa na nagtuturo sa amin na ang iyong kaharian ay nagsisimula sa mga bagay na tila maliit, ngunit lumalago sa pamagitan ng iyong kapangyarihan. Salamat sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng paglago ng pag-asa at bagong buhay. Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakataong minapaliit namin ang mga simpleng pagkakataon upang maglingkod sa iyo. Patawarin mo kami kapag nawalan kami ng pananampalataya dahil hindi namin agad nakikita ang bunga ng aming mga panalangin, pagsisikap at paglilingkod. Turuan mo kami magtiwala sa iyong tamang panahon at sa iyong perpektong plano. Bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba at tapat. Gawin mo kaming tulad ng buto ng mustasa, maaring maliit sa paningin ng mundo, ngunit handang gamitin upang maging pagpapala sa aming pamilya, sa aming simbahan, sa aming komunidad at sa lahat ng aming makakasalamuha. Naway ang aming mga salita, ang aming gawa at pamumuhay ay maging patutuo ng iyong pag-ibig at biyaya. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang hindi kami panghinaan ng loob sa gitna ng mga pagsubok. Turuan mo kaming maging matyaga, masunurin at masigasig sa paggawa ng mabuti. Naway patuloy namin itanim ang mga binhi ng pag-ibig, ang mga binhi ng kapayapaan, katotohanan at pag-asa na nagtitiwalang ikaw ang magpalago ng mga ito ayon sa iyong kalooban. Dalangin namin ang iyong pagpapala sa bawat pamilya, sa aming simbahan, sa aming mga pinuno at sa lahat ng mga lingkod mo. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi at sa bawat gawain na aming harapin. Naway samahan kami ng iyong banal na Espiritu Santo upang mamuhay ng may katapatan at kabanalan araw-araw. At sa lahat ng aming ginagawa, naway ikaw lamang ang aming maitaas at maluwalhati. Hangarin naming marinig balang araw ang iyong mga salita. Magaling, mabuti at tapat na alipin. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ang lahat ng papuri, karangalan at pasasalamat ay aming iniaalay sa iyo. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen.